Magandang umaga po sa lahat. Gusto naman po kayo. Buti naman. Isang bagay na kung saan ay ang pagkapanganak ng ating Panginoon Jesucristo ay itinakda ng Diyos. Sapagkat nakita ng Panginoon na kailangan ng tao ang pagliligtas sapagkat ito'y namuhay na puno ng kasamaan. Nang magpakita ang anghel kay Maria, sinabi ng anghel, "Matuwa ka, sapagkat ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Ang Panginoon ay sa iyo." Sa ganitong pahayag, ipinakita ng ating Ebanghelyo na si Maria ay isang mabuting tao. Sapagkat kung ang isang tao ay kalugod-lugod sa iyo, ibig sabihin, kung natutuwa ka, kalugod-lugod sa iyo, ito'y naging mabuti sa iyong paningin. Kaya si Maria, masasabi natin, isa siyang mabuting tao sapagkat nakuha niya yung puso ng Diyos. Nakuha niya yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya kayo na lamang ang pagpapahayag ng amin na ikaw, Maria, ay pinalulugdan ka ng Diyos. Kaya ikaw ay matuwa, ikaw ay magalak sapagkat ang Panginoon ay sumainyo. Isang pagpapahayag na nagpatunay na si Maria ay may pusong mabuti. Si Maria ay isang tao matuwid at nabuhay sa kabanalan ng Diyos. Tayo kaya ngayon, tanungin natin natin mga sarili. Ako kaya, kalugod-lugod kaya ako sa Diyos? Sa tingin ninyo, ano yung mga sarili? Tingin ninyo mga sarili. Pagkaisipin ninyo, kalugod-lugod pa kaya kayo sa Diyos? O hindi na? O kaya, kapitbahay mo man, hindi natuwa sa akin. Yung Diyos pa kaya. Mga kapatid, sa paglipas ng panahon ng tao ay namuhay sa hindi na magandang bagay. Kaya nga sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Isaiah, bakit ninyo hindi hinanagpagtandaan at hinahawa ng Diyos? Pagkat siya Diyos na lahat. Diyos mula sa hari, mula sa lipid ni David, at Diyos na maghahari sa langit. Kaya nararapat lamang na ang kanyang na tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya isang tao ang nagpapatunay na kapag tayo mamuhay ng matuwid, tayo mamuhay ng mabuti, tayo kalulugdan ng Diyos. At si Maria, pinili ng Diyos sapagkat ang Diyos nagkaroon ng kagalakan sa buhay ni Maria. Amen. Sana all sinipin. At hindi lang pinili si Maria, kundi siya'y minahal ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ay pinagkaloob kay Maria. Kaya nga ang isang bagay at isang gawain na magpapabago sa takbo ng mundo, magpapabago sa takbo ng buhay ng tao, at magpapabago sa relasyon ng tao at Diyos ay pinagkatiwala kay Maria. Sapagkat si Maria ay naging ehemplo ng kabutihan at kabanalan. Kaya tinanggap niya ang isang pagpapala na kung saan sa Diyos lamang matatagpuan ang paglubog ng banal na Espiritu at ang pananahan ng Diyos sa Kanya. Kaya, mga kapatid, pagsikapan natin, hindi man ganap na matuwid, kundi pagsikapan natin na tulad si Maria.
na namuhay na ginalulugdan ng Diyos. Kaya sa pangalawang pagbasa, inihayag ni San Pablo ang mga aral na magtuturo sa akin kung paano tayo pananahanan ng Diyos, na kung paano tayo lukuban ng banal na Espiritu upang magkaroon ng kagalakan ang Diyos sa buhay natin. Kaya yung kanyang sulat kay Tito sa Kabanata 2, mula sa unang talata 15, ipinahayag ni San Pablo kay Tito na ituro ang aral ng Diyos na dapat may sabuhay upang ang lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoon ay maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya sabi dito sa ating kalawang pagbasa, ikaw naman ang ituro mo ay iyong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpik, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matiyaga. Ituro mo daw sa mga matatandang lalaki na maging mahinahon, maging marangal sa lahat ng bagay, marunong magtimpi, hindi magalitin, at matatag sa pananampalataya at pag-ibig. Matatag sa pananampalataya. Pero kadalasan ngayon, mas matatag pa sa pananampalataya yung mga babae kaysa sa lalaki. Ano po? Kasi mas marami lagi nagsimbang babae kaysa sa lalaki. Para tuloy, mas matatag sa pananampalataya ng mga babae, kababaihan kaysa sa lalaki. At matiyaga. So, ito yung mga bagay na inihayag ni San Pablo upang kalulugdan ng Diyos ang isang tao. At hindi naman, sabi naman ni San Pablo, sa matatandang babae naman, sabihin ko, sila'y mabuhay ng maayos. Mabuhay ng maayos. Huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Sabi mo na Panginoon ngayon. Kabila awak mas party, mga selebrasyon, sayawan, gusto ko lang sayawan kagabi. Ayos naman. Nakainom naman. Kaya sabi dito ni San Pablo, mamuhay ng maayos. Ayusin mo yung pamumuhay. Huwag maninirang puri. Ito'y formal term kasi maninirang puri. Ano yung sa lingwahe natin maninirang puri? Ha? Dinamigan ka pa kayo. Huwag kang chismosa sa Pablo para malugod sa inyo ang Diyos. Sino naman talaga matuwa sa chismosa? Sino ang chismosa? Kasi kamay. Mamuhay ng maayos. Huwag magnanirang puri at huwag mahilig sa alak. Ikaw manginginom at hindi daw natutuwa ang Diyos doon. Sa mga matatandang babae, matatandang naman sabi dito. Ay kung bata-bata ka ba, isip-isip. Sabi naman. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang kabataang babae. So, ibig sabihin, kailangan halimbawa, yung mga matandang babae, kailangan maging halimbawa sa mga batang babae. Makapagturo sila ng mabuti at maakay ang mga batang babae na magmahal sa sariling asawa. Amen. Mayroon ba nagmahal sa ibang asawa? Lagi na kaparo, ang daming natutun po ngayon, halos ganun lahat ng issue.
Kaya yung mga maedad daw babae ay sila yung maging gabay at turuan na magmahal sa sariling asawa, yung mga batang babae at kanilang mga anak. So, mahalin ang anak, mahalin ang asawa. O gawain, nasabi ngay mahalin. Ang mga babae ito ay kailangan din nilang turuan maging mahinahon. Maging mahinahon. Si Maria ay naging mahinahon sa lahat ng bagay. So kaya sabi sa Pablo, ang mga batang babae kailangan turuan na maging mahinahon. Kasi yung mga bagong generasyon na yun, mapapansin natin. Kung masyadong hindi na naging malumanay sa lahat ng bagay. At kadalasan ngayon ay hindi na rin namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat sa halip na maging mahinahon sa maraming bagay ay ano nangyari? Para ng dragon. Sobrang natatapang. Ang mga babae ito ay kailangan din turuan maging mahinahon, malinis ang isipan. Huwag isip na kung ano masama. Minsan kasi nag-overtake. Ano po? Sige ako overtake. Kaya mas madaling nakakahanap ng away. Nakakahanap madaling na-stress. Masipag. Mabait. Sabihin, hindi pala natutuwa ang Diyos. Nalulugod sa Diyos. Hindi pala nalulugod ang Diyos sa mga babae tamad. Amen. Amen. Okay, sino ba namang matutuwa sa tamad? Kayo ba'y natutuwa kayo magtamad? Nang wala ka nang agawin kundi pagkainin mo na lang. Sino namang matutuwa kasama ang tamad? Kaya nga sabi sa Pablo, pati Diyos natutuwa hindi natutuwa sa tamad. Sapagkat paano ka nga naman pagpalain ng Panginoon kung hindi ka naman magsipag sa buhay. Mabait. Kailangan daw ituro ang kabaitan upang ang bawat isa ay mabuhay na mabait. Sino yung mabait? Wala. Kaya nga rin naman ay paano kalulugdan ng Diyos kung hindi naman talaga po mabait naman. Kasi wala namang taong natutuwa sa hindi taong mabait. So kaya sabi ng Diyos, sabi sa Pablo, kailangan isang tao sa babae mamuhay ng may kabaitan at masunurin sa kanilang asawa. Ibig sabihin ng mga babae, kailangan kayo sumunod sa inyong asawa. Hindi yung ang asawa ninyo ang inyong pasunurin. Diyan ka naman! Wala na. Sabi ng Diyos, matutuwa ka na kayo sumunod. Hindi yung magasunod-sunod na. Sumunod. Kayo sumunod sa inyong mga asawa. Upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ay sa buhay na kabanalan. Kaya sa ganitong pahayag ni San Pablo ay nauukol doon sa kalooban at katuruan ng Diyos upang tayo piliin ng Panginoon. Pagpilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Para naman sa mga kabataang lalaki, magpigil sa sarili. Kasi ngayon talagang mapapansin mo yung mga bagong generasyon natin ngayon masyadong mapusok. Amen. Amen. Minsan, ang bata-bata pa o minsan namumuna na sa kawayan. May sayawan, namumuna
na sa awayan, suntukan, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi kaya-aya. Gumagawa ng mga hindi mabubuting bagay sa sobrang kapusukan. Sa lahat ng paraan at magpakita ng magandang halimbawa, maging tapat sa kanyang pagtuturo at huwag itong ariing biro. So maging tapat kung magpakita ng magandang halimbawa. Kaya mga kapatid, kung ang lahat ng sinasabi ni San Pablo ngayon ay na-a-apply natin sa ating sarili, ay malamang tayo'y pananahanan ng Diyos. Kaya sa puntong ito, isa itong pagpapaalala sa atin na dumadaloy ang kabanalan ng Panginoon sa isang taong may ganap na kabutihan sa kanyang buhay. Kaya magiging halimbawa sa atin si Maria, sapagkat ang kabutihan ni Maria, ang kanyang patuloy na pamumuhay na may kabutihan ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sa mga halimbawang pinahayag ni San Pablo, isang paalala ito sa atin na kung saan ang mga bagay na ito, kung hindi pa natin nagawa, maaaring masasabi natin malayo pa ang palanahan ng Diyos sa buhay natin. Ang mga pangaral at turo ni San Pablo ay pinapahayag dito, kung ito'y hindi nangyayari sa buhay natin, malamang wala ang kabanalan at ang banal na Espiritu sa buhay natin. Sapagkat paano tayo lulukuban ng banal na Espiritu kung ang ating mismo mga sarili ay hindi nabubuhay sa katuwiran? Amen. Kaya mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang nangyari kay Maria pagkatapos na siya'y ginawang ina ng ating Panginoon Jesucristo? Pagkatapos siya'y lubuhan ng banal na Espiritu, pagkatapos ng matuwa sa Kanya ang Diyos at ipakita sa Kanya ang pagmamahal ng Panginoon, nagiging si Maria, bukod na pinagpala sa babae. Amen. Amen. Ang tawag natin sa Kanya, bukod kang pinagpala sa babae, she is blessed enough dahil nakuha niya ang pabor ng Diyos. Kaya gusto natin pagpalain tayo ng Diyos at gusto natin tugunin o tugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ilagay natin ang ating sarili sa magagandang bagay. Kaya naging bahagi ang salitang ito sa panahon ng paghahanda para sa pagdiriwang ng kapasuhan upang ipaalala sa ating muli ng Diyos na ang kabanalan ng buhay ay napakahalaga. Ang pamumuhay ng matuwid ay mahalaga. Ang pamumuhay na ayon sa kalooban ay mahalaga sapagkat ito ang maging pintuan ng banal na Espiritu upang ang Diyos ay mananahan sa atin. Tandaan niyo mga kapatid, sa Ebanghelyo ipinahayag sa atin ngayon ng Panginoon, sinasabi na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya kapag ang Diyos ay nasa atin, ang banal na Espiritu ng Diyos ay suma sa atin, lahat ng mga mithiin natin sa buhay, lahat ng mga pangarap natin sa buhay ay matutupad. Sapagkat kaya gawin ng Diyos ang posible sa mga imposibleng bagay. Kaya nga, ang kapalit naman ito ay mamuhay ng ayon sa kalooban, mamuhay ng may kabutihan upang ang kagalakan ng Diyos, kapag ito'y suma sa atin, ang pagpapala ng Diyos ay mananahan sa buhay natin. Amen. Amen. Mga kapatid, tandaan natin na ang taong makasalanan ay hindi pinapakinggan ng Diyos para siya ipagpalain. Kundi ang tanging pinapakinggan at pagpalain ng Diyos ay ang taong namuhay sa katuwiran, namuhay sa kabutihan.
Kaya dalawang babae ang pinagpala sa Ebanghelyo ibinahayag. Alam sabi ko sa unang part ng Ebanghelyo, natatanda ko pa sa Elizabeth na marami kong kamag-anak. Alam ng lahat na siya'y mauna. Ngunit ngayon sa kabila ng kanyang kagandahan, siya'y naglilihi pa rin. O siya'y naglilihi ngayon, sabi ng akin. Tuloyin mo, isang baong mga tanda, naglilihi. Sabihin, baka nasa mga sisli na yun. Siguro, kaya niyo mangyayari, baka sabihin ko, ano yun? Pag-dismissan na. Kaya mga kapatid, ito'y halimbawa yung pinakita ng Panginoon na kung tayo mamuhay ayon sa pabor ng Diyos, papaboran din tayo ng Diyos sa ating mga kahilingan. Kaya kung gusto niyong matupad ang inyong mga kahilingan sa buhay, mga pangarap sa buhay, at kung gusto kayong tulungan ng Diyos, mamuhay tayo may kabutihan para sa upang sa gayon, patuloy tayong pipiliin ng Diyos. Piliin na ipagkaloob ang pagpapala sa buhay na may kasaganaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayin po lahat para sa sumasampalataya. Tayo lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Nalumanhan ang langit at lupa at ang lahat ng higit at diniligitan. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos nagmula sa maabat panagsimula pa. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi nilika kaysa sa pagka-Diyos sa pamamagitan niya nililihaga, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak siya ni Maria Magdalena kanyang tao. Ipinako sa krus sa langalang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpagkasakit ng patay at nilibig, at muling nabuhay sa itong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat sa langit at sa kanan naman, at muling darating ang maluwalhati upang mula ang mga mabuhat mga patay at ang kaharian ng malawahan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na magbibigay ng buhay, na nagbubuhat sa sinasamba siya at maluwalhating kasama ng mga kanan. Nagsalita siya sa mga mananalig tayo sa Iglesia Banal Katolika at Apostolika, naniniwala tayo sa isang binigay sa pagkatawan ng mga kasalanan, at hinihayaan ang hindi pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na wala hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Hesus Kristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin na ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat. Isinasamo namin sa iyo at tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Dinadalangin namin ang iyong banal at mangkalahatang Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Pilipina Independente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kakayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan,
na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya, Amang Makalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Joel Morales na aming obispo, Maximo, si Arnold Damay na aming obispo, Diocesano, at si Reverend Father Roy James Mongala na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayagawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sinasamo rin namin na pagtubayan mo ang puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito. Magpasyaw sila ng buong talino at katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay maggalaw mo ang iyong makalangit na biyaya. Dingginan, lalong-lalo na sa may saligal sponsor sa umagang ito na sina Mr. Henry Ricanya and family, Mr. Camilo Pegalan and family, Mrs. Nanette Manalo and family, Kagawad Teddy Gonzales and family, Mr. Norberto Frias and family, Mr. Elden Manalo and family, Mrs. Imelda Manalo and family, Mr. Ricardo Gonzales and family, Mr. Rolando Manalo and family, ganon din kina Mr. Leoncio de los Santos and family, Mrs. Michelle de los Santos and family, Mr. Jerry Gonzales and family, at Mr. Edwin Pastrana and family. At sa kongregasyong ito, dingginan ang ginawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masanuring puso, at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sinasama namin, Panginoon, sa iyong gandahang loob, ay bigyan lakas at tulungan ang nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Naalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasama namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nilang makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tutukunin mo ang aming panalangin. Lakaran sa kanya na laging katubuhay upang mapagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ay katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay bilang isang katawan at tayo binilang. Panatinan natin ang pagkakaisa na lunin ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo. Magpatihan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Buong kagalatan na natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan.